And what is up sa inyo guys? And welcome back dito sa aking channel. And for today's video, meron na naman tayong dumating na Budol box from Insta360. Ano nga bang laman nito? Actually, itong video na to is hindi na siya unboxing kasi binuksan ko na siya guys. Binuksan ko na siya kasi hindi naman ako magaling mag-unboxing And hindi rin ako sobrang ganun mag-review. Kaya binuksan ko na. Pero anyway, bago lang kayo dito sa aking channel, click nyo naman yung subscribe button dyan. Kung hindi na lang, pa-3K na tayo. No? Pero anyways, let's go dito sa camera. Insta360. Let's go! Ayun na nga mga kaibigan, no? Mga kapatid, mga taong bayan. So ito dumating ng isang araw. So ano nga bang laman nito? Tanggalin na natin siya sa buong box. So ang box na malaki, meron siyang 3 box na laman sa loob. So wala na to, delete na natin ito. So guys, unahin ko na no. Ito yung una, yung carrying case niya. Carrying case. Insta360 carry case. May kasama siyang tripod na maliit, which is ito na. Yan. PGY Tech X Insta360. Nabubuka siya. And kumahaba. Yan. Hanggang dyan lang yung max niya. Insta360 Go 3. So kung iisip nyo, no, bakit Go 3? Bakit hindi pa X3? Yun yung flagship ng Insta ngayon eh. Bakit hindi pa X3? Actually, meron na akong X2, which is tingin ko naman is wala naman masyadong nagkaiba. Yan, ito yung X2. Hindi pa ganun kalaki yung screen niya. Kung makikita nyo, no? And usually, nagagamit ko to pang B-roll. Ito, kasi hindi ko naman siya magagamit as a main camera ko kasi nga, mas maganda siya pang B-roll eh, no? Pang action talaga na, alam mo yung 360, makikita yung buong paligid mo. Ito yung ginamit ko nung nagparasailing kami sa Boracay. Ito nga, itong binili ko na to, Go 3, yung maliit. Actually, matagal ko na siya tinitingnan eh. So, bakit nga ba ito yung binili ko? Kasi meron na akong meron na akong GoPro na Hero 10. So, parang ang pinaka ginagamit ko pang vlog minsan is yung Hero 10 ko na GoPro, which is Hero 10 ko, tagal ko na nabili to eh. So ayun, kakalabas lang ng Hero 12. Hindi ko pa alam kung ano meron doon, pero kasi sobrang ganda pa nitong Hero 10 ko. Siguro matagal ko pa to papalitan. Usually ito yung ginagamit ko pang vlog pag ayoko dalhin yung yan ginagamit ko yung Sony. Ito yung ginagamit ko kasi handy. And then kaya ito yung kinuha ko, yung Go 3. Ito na siya guys, no? Tinanggal ko na siya sa box. Kasi nakita ko sa reviews, maganda siya pang POV. No? Yung point of view. Pag nagda-drive ako, pwede mo rin makita kung anong nangyayari. Pwede rin pag nagbabasketball ka. Pero hindi ko pa natatry yung mga ganong video, no? Ano nga ba laman nitong box? Actually, nakalabas na lahat ng laman ng box. So, iisa-isahin ko na lang, no? So, ito. Camera. Mount. Pwede mong lagay sa kotse. Mount. Pwede mong lagay sa kotse kahit saan. Dinidikit siya and pwede mo siyang banlawan, no? Para yung dikit niya is tumagal. Pero syempre, walang forever. Mawawala din yung dikit nito pagdating ng panahon, no? Pagdating ng panahon. And itong necklace na minamagnet, no? So, ayan. Pwede nga siyang pang POV, diba? So, ito siya para makita nyo malapitan. Yan. Lalagay lang to sa loob, no? Susuot nyo. Lagay nyo sa loob ng damit. Pak! Tapos, tatanggalin nyo ngayon yung maliit. Yun. Tanggal nyo na maliit. Lagay nyo ngayon dito sa chest nyo. Automatic naman siya didikit kasi magnet nga siya. So, ayan na siya. Tibay siya, oh. Hindi talaga siya natatanggal kasi magnet niya malakas. Tapos, may kasama rin siyang ganito. If ever na gusto mo ayusin yung angulo, kasi syempre minsan nakaangat siya, diba? So, parang pangkalso siya sa likod nitong magnet. Tanggalin natin. Yan, lalagay mo lang siya dito sa likod. Likod nito. And yan. Yan. Para lang may angulo siya ng konti. Kung ilalagay nyo dito, para may i-slant yung camera, may i-straight nyo. So, ito yung nilalagay ko dito sa aking sombrero. So paano? Paano siya nilalagay? Iniipit lang, no, guys?
Lagay mo lang na ganyan. Iipit mo lang siya dito sa ibabaw ng sombrero. Yan, ganyan siya. So yung camera dito, pwede mo rin naman lagay dito sa ibabaw. Pero ako kasi, diyan ko lang nilalagay. Tapos, ipapasok nyo lang yung camera ng ganyan. Yan, POV na yan. Isang malupitang POV na yan. And then, ang isa pang kasama sa box, charging port. So yun na nga guys, kaya talaga ito yung kinuha ko. Ang main purpose ko is yung POV and sobrang liit niya na camera. Minsan kasi may time na parang nakakailang mag-vlog lalo na pag maraming tao. Ngayon, kung may maliit ka na camera na ganyan na pwede mong tanggalin, hindi ka na maiilang. Yun yung isang bagay na namimiss ko talaga yung pagmamotor. Kasi nga sa Pinas naman nagmamotor ako. Eh dito, hindi ako makapagmotor kasi nga medyo nakakatakot magmotor dito kasi ang bibilis ng sasakyan. Parang isang mali mo lang talaga. Yung delikado talaga. And ang maganda pa kasi dito, sa sobrang liit niya, pwede mo siyang gamitin sa mga tight spaces. Actually, itong maliit na to, itong maliit na camera na to, pwede mo siya idikit sa ref eh. So, lahat ng may magnet, no? Lahat ng namamagnet, pwede dito. Kasi didikit lang siya ng kusa. Wala ako dito bakal. Wala ako ditong bakal eh, no? Magagawa ang example. Pero ayun nga, gaya nga nasabi ko, itong camera na to, parang sobrang flexible niya. Lahat magnet, di magnet siya, oh. So yun nga guys, ang cons lang talaga dito sa camera na to, hindi mo siya mapapasukan ng memory card, hindi mo siya mapapalitan ng battery, puro built-in. So itong Insta360 Go 3, meron siyang 32, 64, and 128. Itong sa akin is 128, no, para minsan kasi hindi ako nakakapag-transfer agad ng mga videos ko. So at least kahit pa paano pwede ko siya i-stay dyan for the meantime. And ayun, yun lang talaga yung downside niya. Wala kang hindi ka tulad ng GoPro na pwede kang magdala ng spare na battery mo para mapapalitan mo siya. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Mas lamang talaga yung GoPro or yung mga Insta na X2 or X3 kasi nga, ayun, pwede mong palitan ng battery, no? So, pwedeng continuous na recording. Pero yun nga, kung gagawin nyo itong main camera nyo, hindi siya recommendable, no? Maganda lang siya pang B-roll, pang pasok sa mga tight spaces. Kasi nga maliit siya, di ba? Madami kayong magagawa dito sa maliit na camera na to. Pero kung ito yung gagawin yung main camera na pang vlogging talaga, medyo alanganin, no? Mag GoPro na lang kayo. Siguro ma-recommend ko to sa mga gumagawa ng reels kasi maganda yung features nito sa editing app niya. So pwedeng 16:9, pwedeng 9:16 yung aspect ratio ng mga videos nyo. Tingin ko the best tong camera na to sa mga nagre-reels sa Facebook, sa IG, sa TikTok. The best tong camera na to. Pero kung vlogging talaga, I suggest na mag-GoPro na lang kayo. So yun lang guys, antayin nyo sa next video ang comparison natin dito sa GoPro Hero 10 and dito sa Insta360 Go 3. So yun lang para sa video na to and kita-kits tayo sa susunod. Bye-bye!